Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Napakawalang hiya mo talaga! Bilang kaparusahan, mula ngayon, ipapasa kong pamamahala kay Mr. Han at mananahimik tulad ng gusto niya. Simula sa araw na to, gagawin ko ng lahat. Sa trabaho, pati na sa'yo. Pangako yan. Natauhan ka, no? Lahat ng bagay na tinatanggap mo dito ay hindi talaga sa'yo. Kaya huwag kang umastang mayaman. Tuloy. Uy, Julius. Bumangon ka na dyan. Bigyan mo pa ako ng isang oras. Halos 2 oras pala ako nakakatulog. Bibilang ako ng 3. 1. 2. 3. 4. Sige. Ayaw mo bumangon, ha? Sige na, babangon na. Ayaw mo, ha? Sige. Uy, Tingnan teka, ko kung hindi ka tama na. Ayoko na, magising babangon na. dito. Sandali, tama na. Akala mo, ha? Ito. Ikaw na una, eh. Ay, gutom na ako. Kain tayo. Bago yan. Kailangan muna nating linisin ang kwarto mo. Sorry, madumi ba? Okay lang. Wala naman akong ganong trabaho ngayon. Pwede ka na umuwi agad. Ako nang bahala magsara ng opisina. Yes, sir. Teka. Pwede mo ba akong i-reserve ng dinner for 2? Sige po, sir. Uy, huwag ka magdadala dito ng ganyan. Bakit? Ang ganda ng may bulaklak, eh. Baka isipin ng mga bisita kong babae, meron akong asawa. Anong gusto mong gawin? Gusto mo kumain tayo sa labas? Hassle pa kapag lumabas tayo. Dito na lang tayo. Magluluto ako ng steak. Oh, talaga? Uupo na lang ako at maghihintay? Oo, tatawagin kita pagkakain na. Tawag ka. Hello, Annie. Bakit? Hindi. Nasa labas ako. Dinner tayo? Oh. Alam ko yung lugar na yon. O sige. Sige na, huwag ka na magpaliwanag. Wala naman ako magagawa.
May 1 oras pa naman ako. Kakain muna ako dito ng steak mo. 2 beses ka kakain ng hapunan? Puntaan mo na siya. Isa pa, matindi ang traffic kapag ganitong oras. Baka malate ka. Ako na nga ang gagawa. Ako na magluluto. Bye. Ngayon lang uli ako magpapasko dito sa Seoul after 20 years Nakakapanibago. Pero diretso pa rin ang salita mo kahit galing ka sa States. Oo. Alam mo kasi kahit nasa Amerika na kami lahat, ang papa ko ay stricto sa pananatili ng kultura natin. Kaya pag nasasalita ako ng English sa bahay, ano yung whip? Papaluin. Yeah, that's right! Papaluin! Papaluin ako ng papa ko. Ganun ba? Balita ko, naghihirap ang ekonomiya ng bansa. Yung business ng papa mo, malakas pa rin bang kumita? Teka, paano mo nalaman ang business ng papa ko? Ako ba nagsabi? Oo. Ay, naku, sinabi mo na sa akin, malamang nalimutan mo lang. Sabi nga nila, ang tao daw kapag in love, laging tuliro at laging nawawala sa sarili. Just a moment. Hello, Eric speaking. O ikaw! Pinapaparada ko lang yung kotse ko. Saan mo dinala? Si Papa? Yes, Papa. Ayusin ko ang business project. Huwag po kayo mag-alala. Yes. Pabalik na ako dyan ngayon. Wag na! Ako ang pupunta sa'yo! Parang tanga. Paano naman niya malalaman kung nasan ako? Teka, anong business project? Yun ba? Involved kasi ako sa global Hoy! business sa... Karnaper! Diyan ka lang! Umanda ka! Lagot ka sa akin! Diyan ka lang! Huwag kang aalis! Naku! Hoy! Teka! Hoy! Dapa ka muna! Ay, aray! Ba't sa'yo muko ka lang, be? Aray, ano ba? Pasensya ka na, ha? Shit! Ano ba yan? Sorry na. Ay, beyo ko! Ano ba? Bakit ba? Ganon? Loko talaga. Nakikipag-date na pala sa iba? Ano ba? Dapa! Ay! Ay, bad trip. Sino kaya yun? Pagdating natin doon, makikita mo ang papa ko. Ang papa ko, bale ang father-in-law mo, Samuel. Ibig sabihin, ang father-in-law ko nasa bahay ngayon ni Cheska? Oo. Pero Samuel, magpapauna lang ako ha. Malamang pagalitan ka ng papa ko. Pero hindi ibig sabihin na galit siya sa'yo, Samuel. Kalalabas lang niya ng ospital. Nakakita ka na ng mga tao may sakit, hindi ba? Ini-injectionan ang mga taong may sakit. Masakit ang ma-injectionan. Tama yon. Kaya malamang mainit ang ulo niya ngayon. Kasi nga sunod-sunod ang injection niya. Kaya huwag ka magugulat doon. Naiintindihan mo ba ako? Cheska, Bakit? parang nasasakal ako. Oo, akong bahala. Luwagan natin, ha?